I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. Hi guys! Today I am so excited and so happy kasi at last may share ko na rin sa inyo yung aming journey for applying a Japan visa. Being a legit na first timer, as in first ever na magiging international travel ito. So wala kaming record, both kami ni husband. So walang ever record. Pero nagta-travel naman kami locally. So if that's the case, bakit Japan yung namin napili? Since marami namang mga country na visa free like Hong Kong, Thailand, di ba? Pero Japan kasi it is a dream. So matagal na namin talagang minimithin na magkaroon ng chance o mabigyan ng pagkakataon o opportunity na makapag-travel abroad. So sana it will be a Japan country. So pinush talaga namin, and isa pa, it will be a gift for us as a couple since sa-celebrate kami ng aming silver wedding anniversary. So, yun yung reason. So, to begin with, ano ba ang aming profile? So, ang aming profile, si husband is 47 years old, pareho kami, and working siya as a manager sa kilalang fast food chain here in the, and for 27 years na. While ako ay being a plain housewife. Though meron naman akong racket-racket, pero nag-decide ako na mag-stick lang as a plain housewife since wala naman akong proper documentation na pwedeng isubmit sa embassy. So, magiging applicant is si husband. So, meron ako ditong kopya ng mga prosesong ginawa namin o ginawa ko. Basically, kasi ako talaga yung nag-asikaso. Kasi si husband busy sa work. So, ako yung nag-prepare ng mga requirements. So, ano ba yung mga requirements na hinanda namin para ipasa sa embassy para as a proof na meron naman kaming kakayanan mag-travel? First is yung passport. So, valid passport ni husband. So, at least 6 months yon. So, mahaba naman ang validity pa ng passport ni husband. At application form na ginrab namin o dinownload namin from Japan website. Pero meron naman mga copy ang mga different accredited agency, pero mas pinili namin si Japan website kasi mas updated yon, na yun yung ma-assure namin na updated siya. Tapos almost lahat ng documents ay pinirin sa A4. So A4 format dapat. Then yung kanyang COE or Certificate of Employment na ni-request niya sa HR ng kanyang company, and income tax return updated dapat. Then picture. Yung picture kasi sa studio kami nagpakuha para at least kasi automatic tatanungin ka naman para saan. So meron na silang proper format na alam nila yon for Japan, yung background dimension. So better talaga sa mga studio talaga. Then ano pa, since first ever namin mag-a-apply ng visa sa Japan, so required na magpasa ka ng fresh na birth certificate original from PSA, at least 6 months old, hindi lalagpas dapat doon. Pero sa amin, fresh talaga, 1 month old pa lang yun. Then, ito yung usual na tinatanong, yung bank cert, kasi yung proof of fund. So, si husband nagpasa ng bank certificate na worth 150K with average daily balance yun na 50K. Though, hindi na pinasama yon since kasi ang rule naman sa Japan visa is pag may ITR ka, no need to pasa yung include yung ADB or average daily balance. Then, ako naman, likewise, katulad kay husband, nagpasa ako ng valid passport, form, picture, and yung letter of guarantee ni husband. Itong form na to, nada-download din sa website ng Japan.
Tapos, fill upan lang ni husband yung mga details niya doon na nagsasabing igagaranti niya yung mga lahat ng financial pangangailangan para makasama ko. Then, itinerary. Yung itinerary, isa-isang copy na lang siya. Since nagiging isang attachment lang kasi yun eh. As one lang yung aming application. Since carry niya ako. Then, yung birth certificate ko rin, and meron nga lang additional na marriage certificate na fresh din from PSA na ito yung isa sa mga katunayan ng aming tie sa isa't isa. Then, even if wala akong work, o hindi ako employed, nagpasa pa rin ako ng bank certificate na mayroong worth na 120,000. This time, meron na siyang average daily balance. Pinasama ko yon since wala akong ITR na worth 100K. So, yun yung mga pinasa ko. So, make sure ko na ayos, na-file ko ng maayos before ako pumunta sa agency. Pagdating naman sa agency, maraming accredited ang Japan ng mga travel agency. So, ikaw na lang pipili kung saan ka mas komportable. Kami, ang pinili namin is Atik Tour branch sa MOA. So, mas malapit from south kasi kami, parang mas comfortable na doon ko ipasa. Then, pagdating mo naman doon, i-double check nila. So, kung may mali or may kulang, then inaalis na lang yung hindi dapat isama. So, ganun yun. Then, goods. So, kailan ba kami nagpasa? So, ang target date kasi ng flight namin or going to Japan is October 16 until October 23. So, it will be a 8-day tour. So, mahaba siya. So, if that's the case, dapat 1 month before makapag-file na kami. Kasi, normally, or yun naman talaga, ang validity ng isang single entry Japan visa is valid for only 3 months. So, at least 1 month before na least, ano man mangyari, magkaroon ng aberya or hindi namin makuha yung aming specific target na pag-alis, if ever mag-grant kami, meron kaming allotted enough time para makapag-adjust. Para hindi naman masayang yung if ever mag-grant kami ng single entry. And hindi naman kami nag-apply for multiple entry kasi in case mag-a-apply ka, may additional form ka na dapat fill upan at may additional fee. Doon na lang kami nag-focus sa safe side which is a single entry. Since na pag ikaw nag-grant nun, allowed ka mag-stay sa Japan for 15 days. So, dapat before sa home country mo. So, yun. Then, nagpunta ako sa Atik Tour August 14, katulad na sinabi ko, before lunch, ipinasa ko na siya. Parang kasi in-anticipate ko, although hindi ko naman alam kung talagang valid yung sa akin, in-anticipate ko na maghapon, morning, o before lunch, para kung dalin man yung in the late afternoon, yung first batch, mapapasama na yung application form namin. Parang yung ganun ang ginawa ko, anticipated. Tapos, bakit Atik Tour din? Kasi naka-avail ako sa kanila ng discounted application fee, which is 500 pesos, which is originally, supposedly, 1,200 per head. Pero naka-avail ako ng 500 pesos per head, kaming dalawa. So, 1,000 kami pareho ni husband. Ito yung during time na hinantay ko talaga yung mga travel expo. So, tinake advantage ko yon na pumunta doon at maka-avail ng mga ganito. So, at least, makakabawas doon sa mga expenses sa pag-a-apply, di ba? Malaking bagay din yun. Imagine, more than half yung na-save ko. Then, so, August 14, sabi nila, tatawagan na lang ako about sa kailan pwedeng pick upin. So, tumawag sila sa akin by August 18, medyo late afternoon na yon. So, sabi ko, by August 19 ko na lang pick upin ang aming passport. Pero walang disclosure kung positive ba or negative yung result. Kasi malalaman mo lang yung pagdating doon upon opening yung passport. Doon malalaman na. And luckily, yes, we granted a single entry visa ni husband. And nakalagay doon is August 17 kami nag-grant. So, valid siya until November 17. So, yun yung aming journey. So, sa video ito, kaya shinare ko rin, hoping na maraming makarelate sa katulad namin na first timer ever, na nagkaroon ng konting info, ma-inspired, ma-motivate. Kasi katulad namin, as a first timer, hesitant kami at first
Kasi syempre yung low key lang kami, low profile, hindi naman ganun kaanong profile namin. Tapos, first ever pa. So, at least, mamotivate din yung iba dyan na if mangangarap kang makarating ng Japan, pwede naman. Kaya prove mo sa embassy na wala kang harm intentionally or something, na magtutour ka lang talaga, na gusto mo lang talaga makarating ng Japan, na pure yung intention mo. So sana na-appreciate nyo ang video ito at na-happy kayo sa mga nasabi ko, and hoping mag-like and subscribe kasi after ng video ito ay isi-share ko din naman yung mga experience namin from NAIA, yung mga experience going to paglampas namin sa immigration officer, sa custom. So, lahat yan isi-share din namin. At pagdating sa Kansai, kasi ang entry point namin ay Kansai. Kasi ang aming travel will be 3 days sa Kyoto, then 5 days sa Osaka. So, lahat ng aming daily itinerary, expenses, budget, isi-share. So, that's it guys. I-end ko na this video. I hope na nagustuhan nyo ang short video na ito, and watch out for my upcoming different videos pa. So, bye for now. See you!